Magandang araw Zamboanga Peninsula, maayong buntag Pagadian City ug sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Welcome sa kapihan sa Rehiyon 9, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ang programang ito ay isang plataporma para sa mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Ngayong araw ay makakasama natin ang Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o DOST Pag-asa. Bago natin ipakilala ang ating mga panauhin o ang ating panauhin, inaanyayahan po natin ang lahat na panoorin ng ating live streams sa PIA Western Mindanao FB page, cross-posted sa Pagadian at Zamboanga del Sur Media at sa ilang mga FB pages ng ating mga government line agencies. Nakahook up din po tayo sa Radyo Pilipinas. Binabati po natin ang ating mga media partners who are monitoring us this morning mula sa Basilan, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga, Sibugay. At this point, let us welcome our resource person mula po sa DOST Pag-asa. Kasama po natin si Ma'am April Love Castillon, ang ating weather specialist 1 mula sa Pag-asa Zamboanga. Magandang umaga po, Ma'am April. Magandang umaga din, ma'am. Magandang umaga din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. And thank you so much po sa pag-invite sa amin or sa akin dito sa inyong programa. And excited po ako sa mga magiging discussion po natin this morning. Yes, for this year, no, inimbitahan natin ang DOST Pag-asa as one of our guests for the month of January dahil alam po natin na ang ating weather talaga ay isa po sa mga importante, no, na dapat bigyan ng pansin at malaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating in terms of our disaster risk and reduction management, no, and mitigation. So with that, ma'am, no, with that being said, ano po ba yung magiging weather natin for this week? Alright, base po sa latest na forecast po natin, no, ang magiging weather po natin sa susunod na mga araw is posible po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, pero dulot lamang ito ng mga localized thunderstorm. So mostly naman ina-expect natin na maganda ang panahon natin dito sa buong Zamboanga Peninsula for the next few days. Yes, so that is good to hear po, ma'am, no. Early this year po or this month of January, nag-viral po online yung mga pangalan po ng mga bagyo na papasok po sa bansa, no? So people are making fun of the names of yung mga bagyo po na pangalan ng bagyo natin sa taong 2026. But for us, ma'am, ito ang kailangan talaga malaman ng mga tao, no? Ilan ba o gaano karami po yung mga bagyong expected natin, no, na papasok po sa Philippine Area of Responsibility or sa Pilipinas? At ilan po, kung masasabi na po natin ngayon sa mula po sa inyo, kung ilan po dito yung maapektuhan po ang Zamboanga Peninsula? Alright, so balik muna tayo dun sa sa pangalan ng bagyo. So marami po sa atin na parang nai-interpret po natin na pagbabae ang bagyo is malakas siya or something ganon. So balik po tayo sa history, like in 1963 po nagkaroon po, dun po nagsimula yung naming ng bagyo, and during that time po lahat ng bagyo babae ang pangalan and lahat ay nag-e-end sa ing. Okay, so eventually po, habang tumatagal is that pag may isang bagyo na nakakakos ng maraming damages and deaths or casualties, doon po tinatanggal ng pag-asa yung bagyo or tinatawag nyo, nire-retire nila yung pangalan. So by 1990s na papalitan yung mga pangalan, siguro naubusan na ng mga pangalan, nagpa-contest. And then eventually napasok yung mga non-gender names. Hindi na siya puro babae. May mga names na ng lalaki, may names na hindi natin alam kung babae ba o lalaki. So may ganun na siya. And hindi talaga connected yung lakas ng bagyo sa pangalan ng bagyo. Yung Pag-asa is naglagay na po ng 4 na set ng bagyo in alphabetical order. 19 names po iyan in 4 sets. So itong 4 sets na to, ito po yung pinapaikot ng Pag-asa. So every 4 years po siya na iikot.
And meron din po kaming auxiliary in case na kulangin yung listahan na yun for that year. And then, for this year naman po, ang ini-expect natin na bagyo, as usual lang po, we are expecting at least in an average of 20 tropical cyclone. Yun po ang average natin this year. Since meron naman pong unang bagyo, which is yung Ada, so posible na po around 19 to 21. So, depende pa po sa ating climate conditions kung ano pa yung mga posibleng makakakos ng pagbaba ng number of tropical cyclones or bagyo. So kagaya naman po last year lumagpas tayo sa average kasi po nagkaroon po tayo ng weak na La Nina. Nagkaroon po tayo ng La Nina, short-lived La Nina. Until now, we are still experiencing it. So kaya po medyo mas marami yung naging bagyo last year. So by this year, ina-expect po natin na possible on average pa siya. Kasi so far, neutral naman po yung forecasted conditions ng ating klima for this year. But hindi pa po ba natin masasabi ngayon at bakit po no kung itong mga bagyo na ito maapektuhan ba ang Region 9 sa mga darating na bagyo for this year? O ano-anong mga bagyo po yung maapektuhan po tayo? Can we already say that or tell that ngayon? Normally po hindi po tayo direktang dinadaanan ng bagyo. On average, konti lang po yung bagyo na dumadaan sa ating mga 0 to 1 lang po yung talagang nagko-cross sa Zamboanga Peninsula. But during the months of like the typhoon season months, itong from June to December, hindi po natin tinatanggal yung posibleng epekto ng trough or extension ng kaulapan ng isang bagyo, which is posibleng ito yung most of the time ito yung nagdadala ng mga biglang pagbaha dito sa ating rehiyon. Kung naalala natin yung bagyong Paeng sa Zamboanga City and some other bagyo na nakadaan din dito. And also, hindi lang naman bagyo ang kailangan nating tutukan. Meron ding shear line, which is yun din yung nagdala ng pagbaha dati sa Dipolog City. And yun, marami pa pong weather system ang kailangan po nating tutukan para po malaman natin kung ano yung posibleng panahon natin dito sa ating rehiyon. Yes. So, that is si Ma'am April po is telling us right now no sa mga nakikinig po sa atin that we should be mindful, we should be checking no, hindi lang po sa January tayo mag-check ano ba yung mga may mga bagyo bang papasok sa Region 9, but this should be we should check it regularly no kasi everyday naman po nag-i-issue po ang Pag-asa natin Mindanao no ng ating mga weather forecast. And later on we will be talking about saan ba dapat no magche-check yung ating mga kababayan ng kanilang mga information about our weather. But to continue po yung atin pong kwentuhan no, is there a possibility po ng El Nino for this year? Alright, base po sa ating mga latest na climate predictions, meron pong posibilidad na magkaroon ng El Nino sa next half of the year, which is, so kung titignan natin, June to December, between June to December po. Pero, ang good part lang nito is that during the third quarter of the year, yan po yung time na mataas ang pag-ulan dito sa Zamboanga Peninsula. Kasi po ang El Nino, ang ginagawa niya, binababa niya yung amount of ulan sa isang buwan ng isang lugar. So, for example, sa atin dito sa Zamboanga Peninsula, sa areas ng Dipolog and Pagadian, itong area na to, nasa climate type 4 tayo, which is evenly distributed ang pag-ulan sa buong taon. So kung parating umuulan at medyo marami ng pag-ulan, pero medyo good news siya sa third quarter of the year and fourth quarter of the year. Ang babantayan lang natin dito is what if nag-extend pa ito the following year. So ang gagawin natin during the time na hindi pa ganun kalakas ang epekto ng El Nino or hindi pa natin gaanong nararamdaman ng El Nino, ito yung time natin para mag-prepare sa posible niyang magiging negative effects for the next few months, even after ng phenomenon, even pa after ng
El Nino. Kasi usually ang El Nino, malalaman mo na lang na naging El Nino na nga ito sa time na marami na talaga siyang naapektuhan. Pag wala nang gagamiting water pang Oo, doon riyo. na tayo matataranta kasi wala ng tubig or patay na yung mga pananim ng mga magsasaka natin. So, doon na tayo natataranta maghanap ng solusyon. So, sa ngayon or by the second half of next year, although rain, parang good news siya kasi malilesen ang rain sa usual na mataas na pag-ulan, that's the time na maghahanda po tayo. Yes. So, again, no, ang one way of really prepare sa atin pong weather condition, katulad po nitong El Nino, kasi I believe sa mga listeners po natin, we've experienced na wala na tayong gagamiting tubig sa bahay. So, we know about this possible, no, kung anong quarter, anong buwan papasok yung ganito pong yung ating El Nino. So paghandaan po natin yan, and hopefully po yung ating mga LGUs as well are they informed na po, o yung ating LGUs po, how is Pag-asa connecting with them so that our LGUs can prepare, no, sa mga ganito pong state po ng ating lugar, especially dito po sa Zampen. For the LGUs, as early as last December, nagkaroon po ng mga quarterly meetings sa disasters, and I was invited sa Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur to present, and we have already presented the possibility of an increasing chance of El Nino. So, na-present naman po ito so far sa mga DRR group na covered po natin dito sa Zamboanga Peninsula. Of course, I think na-present dito sa Zamboanga City and Sibugay. So thank you for that po, no. Speaking of yung atin pong climate po, no. Ano po ba yung napapansin ng Pag-asa na pagbabago po, no, sa ating klima compared po nitong mga previous years po natin, at ano po yung possible po na causes nito, as well as ano din po yung pwedeng magawa ng tao na to mitigate yung effect po ng ating climate change? Alright, so before siguro ako mag-tackle ng climate change, medyo mahabang yung ano po kasi yan, mahabang topic po kasi yan. I would like to express po na ang klima po natin, natural po talagang umiinit for the past hundreds of years. Natural po yan na tumataas supposedly ang ating temperatura. Pero dahil sa industrialization or itong pagdami ng ating mga modern technologies na gumagamit ng mga fossil fuels, mga additional greenhouse gases, or ito yung mga gases na nagtatrap ng init sa ating hangin, so sa ating atmosphere. So pag dumadami to, mas marami yung humahawak ng init. So yung init na supposedly is na-generate as energy is natatrap siya sa ating climate system or sa ating sa ating atmosphere, which is nagdudulot siya ng sobrang init. Tumataas ang pag-init natin sa mundo. Ngayon, record says, base sa website ng World Meteorological Organization, ang temperatura natin every year for the past 3 to 5 years, nag-hit siya ng highest on average. And lumagpas na tayo doon sa average na increase, doon sa limit supposedly natin na increase, which is 1.5 degrees Celsius lang dapat based on the Paris Agreement. Umabot na siya ng 1.55 last year. So medyo lumagpas na tayo sa threshold, and dahil dyan, posible nga na mababago din ang ating klima. So, yun talaga. It's global warming before, changes in the global warming system before it could change the climate. So, ito na yung rason kung bakit mas mainit na yung ating mundo. So, kailangan natin maintindihan na hindi po nagbago ang klima dahil lang sa agad-agad na pagbabago na gano'n. Like, parang one day effect siyang gano'n. So, yung buong
buong pag-init ng mundo dahil sa epekto ng ating mga teknolohiya, yun po yung nag-trigger nun. And then, eventually, after how many years, maa-assess natin na nagbago talaga yung klima natin. Sa init lang po, sa part lang po ng init. Okay lang po ba yun? Yes, yes. Actually, that explanation is actually good kasi it makes us, parang sa akin, no, I'm not into, parang yung science kasi super technical, ang hirap niyang intindihin. Pero with your explanation, mas naintindihan natin ngayon, no, yung global warming. Kaya pala siya warming kasi talagang umiinit, no, yung atin pong klima, ang naapektuhan yung ating klima dito at nararamdaman natin yung lahat, no? Actually, no, ang init, parang nasabi natin, bakit noon naman kapag naglalakad ako pauwi ng bahay, pag lunch break, nung grade 1 ako, hindi naman siya, okay lang naman walang payong. Pero ngayon, 9 a.m. kapag or 8:30 a.m. paglalabas ako, bibili ako ng pang-brunch ko. Kailangan ko na ng payong sa sobrang init ng panahon, no? So, how can our people, no, in our little ways help po para naman sa atin pong uh, para dito sa ating climate change and usaping global warming, paano po yung tao makakatulong, especially in our region, no, in our simple ways to mitigate the effect of climate change? So, ayun na nga, no, bago natin siya actually, hindi natin siya ma-mitigate eh. Bago natin mababago hindi natin kaya actually baguhin yung klima natin. Pero kaya natin i-slow down yung pagbabago. Kaya natin yun i-slow down. Which is, balik tayo dun sa cause, the fossil fuels, the greenhouse gases. Ito yung mga nagdadagdag nun. So, mag-research po tayo sa green technology. Yung mga green technology like renewable resources. For example, instead of fuel, we use solar. Yung instead of ibang fossil fuel sources, yung mga binaburn natin na gasolina, doon tayo sa solar power or wind power or geothermal power or yung magpalit tayo ng sources of energy kung kaya naman natin. Kasi aside sa makakatipid tayo sa kuryente, at the same time, we are helping the environment by not burning more fossil fuels or coal. Less burning of coal. So yung mga ganun, mga less, bawasan lang natin. Hindi naman natin talaga masizero yan kasi part talaga siya ng buhay natin. Or another thing is, we buy appliances na mas less yung ine-emit niyang mga greenhouse gases, kagaya ng mga old na refrigerators natin, 'di ba? Meron yung mga nilalabas niya na mga gases na nakakasama din sa environment natin, like, and also the air conditioner. So, yung mga bago already has this technology na hindi na talaga ganun kalaki yung mga amount of greenhouse gases na pinoproduce nito na nakakadagdag sa heat sa ating mundo. Pero yun lang nga, hanggang doon lang tayo. Doon lang tayo sa slowing it down, pero hindi doon sa talagang mitigation. What we can also do is to adapt. Ano yung possible adaptation natin? Like, pag uminit ba, hindi naman natin kayang pababain yung temperatura, di ba? So, ano yung mga posible nating gawin para walang mangyaring masama sa atin? So, marami tayong mga ganun. Isipin natin yung mga possible solutions pagdating dyan. And also, another adaptation. For example, sa side naman ng mas maraming pag-ulan. Kasi another possible effect of climate change is more heavier rainfall. So, ano yung kaya nating gawin? Like, are we gonna build houses that is built for bagyo? Kakayanin ng bagyo? Yung ganun. Or wag na natin patitirhan yung mga areas na madaling bahain. So we try to adapt to the change. Hindi kasi natin mapipigilan talaga yung climate change.
So ayun no, hopefully actually first is nakita natin dito, it's a holistic approach pa rin, and our government really, our LGUs no plays a vital role no sa yun nga sa adaptation at sa at least kasi nga hindi natin mapipigilan pero may magagawa tayo pero pa konti-konti lang. So lahat ng ito kailangan talaga ng action ng ating local government unit no as lead. But doon naman sa mga magagawa talaga natin no, let us be intentional na lang no, intentional tayo yung pagpaplano natin syempre sa mga parents and even sa ating mga kabataan po na nakikinig ngayon. Tell your parents about this no. Ma, bakit ganito yung bahay natin? Ma, bakit dito tayo? I think this is not the right hindi ito yung tamang lugar no para po dito magtayo ng bahay no, so isa po yan sa atin din pong mga i-consider. So I hope no yung ating mga listeners will really keep that in mind. So next question naman po natin, ano po yung mga areas dito sa region po ba natin yung vulnerable po sa weather related hazards at bakit? Base po sa assessment po ng Hydromet Division ng Pag-asa, no, it's more on Zamboanga Sibugay. Mas marami yung possible flooding doon sa Zamboanga Sibugay. Also, of course, sa Zamboanga City kasi medyo konting ulan lang doon is bumabaha agad. Pero almost every province has it. Like sa Zamboanga del Norte, sa Triple SB po, mabilis po ang pagbaha din doon. Madali ding tumaas ang water level po doon. So, yun po yung mga areas na commonly na binabaha. Meron din naman po dito sa may Zamboanga del Sur, pero hindi po kasing lala dun sa mga areas na yun sa iba. Paano po ba natin mini-measure no? Bakit po ito yung mga lugar na ito yung mga nakikita natin na vulnerable po sa mga weather-related hazards po? Is it like natural po ba na itong mga lugar na ito or because dumadami na ang tao na nandun? Ano po yung mga possible reasons? If pag-asa, baka kasi hindi na siya pasok no, sa kung ano yung mandate o ginagawa dapat ng Pag-asa. Yes, Bob. Alright. So, ang ginagawa po ng Pag-asa is tinitignan po natin yung impacts. Kung ano yung mga reported impacts. Kasi before pa tayo magkaroon ng isang established na warning system, kailangan alam po namin kung ano yung impact sa inyo ng 50 millimeters ng pag-ulan. So, halimbawa lang 50 millimeters of rain na ibabagsak mo sa buong rehiyon. Ang epekto niyan sa, halimbawa lang dito sa Pagadian City, hindi ganun kataas. Hindi siya babaha. Pagdating sa Dipolog City, ganun din. Wala lang din. Pagdating sa Zamboanga City, posible na po ang pagbaha nun. And pagdating dito sa Sibugay, medyo may chance lang po. Pero yun po, isa yan sa tinitignan natin. Kasi iba-iba po yung impacts ng isang hazard na ibubuhos yan. So when it comes to possible reason, marami po tayong reason no, kung bakit bahain ng isang lugar. Isa is malapit sa river, or dati siyang river channel, nilagyan ng bahay. So, nagkaroon ng possible na hazard exposure sa hazard. And then, another case naman is drainage. Pag hindi maayos yung drainage or yung drainage system dyan ako believe sa may Dipolog City kasi kahit umabot ng 80 millimeters of rain, nagde-drain lang talaga siya. So, hindi ganun kagrabe yung pagbaha na nangyayari agad doon. Parang konting taas lang then magde-drain na siya. That's another thing, yung drainage system. Meron din po, posible din po yung topography. Baka yung area is nasa valley or yung talagang catch basin. Yung nag-aano talaga siya ng water. So, yun, marami pong factors kung bakit bahain na isang lugar. Ayun, no? So, kasi dito sa bakit, baka kasi may mga sagot no na pwedeng solusyonan. Merong hindi na masusolusyonan kasi parang the end of it, parang sa mga narinig natin, natural
no, na dahil diyan kayo naglagay ng bahay, yung lugar na yan bahain talaga malapit sa river. So ano po magagawa natin? Kaya nga balik tayo dun sa pinag-usapan natin kanina, yung adaptation, no? Dahil alam na natin na dito binabaha, wag tayo diyan magtayo ng bahay. Okay? So with that naman po, no, sa information kasi when we talk about information, ito yung bale bridge, no, yung information para maging handa yung mga tao, no, sa ano yung mga ano yung weather po natin or yung klima natin. So saan po ba? Ngayon kasi saan-saan marami tayong pwedeng kunan ng impormasyon. But when it comes to weather information, saan po ba maaring mag-verify, no, or makakuha ng information yung ating publiko upang matiyak po na tama yung impormasyon na nakukuha nila, especially that karamihan pa rin po ng ating mga karamihan ng ating mga residente tayo, no, nasa social media na po tayo. Sa pagdating po sa pinaka updated na information po ng Pag-asa, meron po kaming official website which is bagong.pagasa.dost.gov.ph. So nandun po lahat ng information po na galing sa Pag-asa, from weather to climate, astronomy, and kung gusto niyo ng past data, meron din pong meron ditong part kung saan pwede kayong mag-request ng data. And also, sa mga mahilig sa social media, meron po kaming official social media account sa DOST_Pag-asa. Parehas po yan sa Facebook at saka sa X. Meron din po kaming YouTube channel for live forecast. Ang name niya is Pag-asa Weather or DOST Pag-asa Weather Update. So, something ganun po yung name niya. And, yun lang po. Tumutok lang po tayo sa nag-iisang mandated agency for weather and climate, which is DOST Pag-asa. Yun lang po. Yes, no, kung hindi po yan DOST Pag-asa tapos nagpo-post po ng mga weather forecast, i-unfollow nyo na po yan, no? Baka mali po yung impormasyon, no, na makukuha po ninyo. Baka nagpanic na yung mga kapamilya ninyo, hindi naman totoo yung balitang nabasa ninyo, no? And also pala po sa Viber, I'm a member po kasi dito ako kumukuha ng mga updates. Minsan kasi parang, ulan ba ngayon? Parang madilim na. So, titingnan ko dito, 1 to 2 hours may ulan. So updated, very updated sa mga gumagamit po ng Viber. Meron po tayong Pag-asa, Mindanao Official. So yun po, no? Dito kami kumukuha ng napapanahon talaga, no? Kahit anong oras, kahit early morning or mga 2 a.m. Kapag umuulan, may update sila. Bakit alam ko? Kasi there was a time na sa Zamboanga po ako. Nagising ako na ang lakas ng ulan. Medyo nakakatakot yung kulog and everything. So nag-open ako sa Viber. Nakita ko yun. And we posted the update sa atin pong PIA Western Mindanao Facebook page. No? We amplify kung ano po yung ina-announce po ng Pag-asa. So sa lahat po ng atin din pong mga communication arm po ng ating gobyerno, kasama po ang yung Philippine Information Agency or PIA Facebook pages, as well as yung ating Presidential Communications Office na Facebook page. Maasahan nyo din po kapag sila po ay nagpo-post, no, ng mga weather information or yung mga warnings po, no, na kailangan po nating malaman, especially kapag po may mga parating, no, na bagyo or disaster during and even after. So, with that po, hopefully, no, kunin nyo po yung mga cellphone ninyo ngayon or after po nito, puntahan nyo po, search nyo lang po Pag-asa Mindanao, no? At mag-follow po kayo sa mga legit sites po natin and accounts. Ayan. So, eto po, no, how early po ba makakapag-issue na yung Pag-asa ng warnings, no, sa atin pong sa publiko, kasi we are already telling our audience to follow, no, to be informed, follow, check yung atin po regularly yung ating mga weather forecast. How frequent po yung or how early po nag-i-issue yung Pag-asa ng warnings, and gaano po kaimportante sa na agad po umaksyon yung publiko kapag po may mga warnings na pinapublish o ina-advise yung Pag-asa?
Alright. So na-mention ko nga kanina no na yung mga sources natin. Additional information din po for the nowcasting, for the warnings, for advisories. Meron din po tayong local sa buong Mindanao, which is the Mindanao, then capital letters PRSD, acronym po yan ng Pag-asa Regional Services Division. It's a group page sa Facebook. Doon po nagpo-post ang Pag-asa ng thunderstorm advisories, weather advisories, um, um, some updates din po. So kung gaano kadalas or ka-early, depende po kung anong klaseng weather system. If it is bagyo, pag malayo pa yung bagyo, nabuo siya as LPA sa malayo pa, approaching the Philippines, kaya po natin siyang i-forecast for up to 2 weeks. May ganun po. Meron po kami yung tinatawag na tropical cyclone threat potential, which is makikita po natin yan sa website and pinopost din po yan sa aming Facebook page. Also, pagdating sa mga local information, for example po, sa yung mga rainfall warning system, yellow, orange, red warnings, di ba nare-receive natin yun sa galing NDRRMC. So before po yan isend ng NDRRMC, pinopost yan sa Mindanao PRSD. Ang Mindanao PRSD po ang nagbibigay ng warning which is sinasend sa NDRRMC before makarating sa public. So kung gusto po natin na mauna tayo, tignan po natin yung group page na yun. Andun po yun, yung mga yellow, orange, red warnings. And also rainfall warnings and local na thunderstorm advisories. Nandun po yan. Updated po siya every 3 hours. So, most of the time po, yan naman ay ini-issue during the passage na po or during the heavy rainfall event na po. Hindi na po siya before, during na po siya. Yan po. Yung atin kasing mga tao, no, mostly siguro, hindi naman siguro lahat, but siguro karamihan pa rin, no, ng ating mga kababayan, they are lenient when it comes to ating weather and warnings. Dun lang nagpapanik, no, kapag malapit na or andyan na talaga, no. So, gaano po kaimportante yung paghahanda, no, at pakikinig, pagbasa, as well as paghahanda sa mga advisories po ng pamahalaan ng gobyerno tungkol po sa ating weather forecast. So, napaka-importante po nito no na ang una po nating dapat maintindihan is itong warnings advisories. Parte lang po ito ng warning nga ito warning. Ibig sabihin posibleng mangyari. Posibleng hindi, posibleng worse. So, para sa mga local sa ating community, mas maigi po na maintindihan din po natin kung ano yung posibleng impact ng isang pag-ulan sa ating area. Mas maganda po na tayo mismo alam natin na pag yellow yung warning ng Pag-asa, although minsan po kasi yellow in general, may warning, for example, may general warning sa Pagadian City na yellow. Pero ikaw located ka sa Balintawak, 'di ba? Mataas ang lugar mo. Alam mo na hindi ka ganoon ka-affected ng baha, 'di ba? Pero pag nasa low-lying areas ka, alam mo 'yun. So dapat alam mo yung posisyon ng bahay nyo, alam mo kung safe ka or hindi. As sa community level po ito. Kasi yung forecast namin general lang po 'yan And also, makakatulong ng malaki kung ang local DRR mismo or yung sa barangay level, up to the barangay level po mismo, sila mismo yung magbibigay ng warning na galing sa Pag-asa. Alam po nila yun i-interpret sa kanilang barangay. Alam po nila kung ano yung mga specific areas talaga na totoong babahain. Ma'am, pasadahan lang po natin, no, para po for information sa mga nakikinig sa atin kasi may mga nako-confuse pa rin. Ano ba 'tong mga kulay-kulay, no, sa atin pong sa ating weather forecast? Sige, simplihan lang po natin, no, preparedness, or more on preparedness po yung yellow. And then pagdating po sa orange, parang ready, set, go lang po yan Apo. So, okay, so when prepare ka muna and then possibility of flooding yung orange and then sa red,
mataas na yung possibility, evacuate na talaga. Pag ikaw ay nasa bahain talaga na lugar. So, do not forget that, no? Ready, set, go pala yan. Parang Okay. parang ganun po yung Oo. yung kanyang translation kung Yes. i-localize na lang natin. Mm-mm. Wag nating kalimutan yan. Dito nga natin naiintindihan, no? Palagi kasi natin yan nakikita, naririnig, yellow warning, orange, red. So, ready, set, go pala yan. So, alam natin kung ang ano yung heaviness ba? No. Or gano'ng kalala yung possibility na babahain or maapektuhan yung lugar natin or tayo mismo. May I add Yes lang din po. Dati po kasi nakabase po yan sa millimeters of rain na posibleng ibagsak sa isang lugar. Kaso lang, hindi pala ganun ang effect doon or ang impact doon sa isang lugar. So, tandaan na lang natin na although nakabase siya sa amount of rainfall, hindi po ganun yung iba-iba po yung pag-receive natin nun sa baba, sa local sa community. Yes. So let us be mindful on that, no? And let us know. Nakukonek-connect kasi natin, no? Kanina sa adaptation and then yung ating paiba-iba yung ating epekto pala sa atin, no? Or yung mararanasan nating effects sa mga warnings po na natatanggap natin and all. These are all connected. Now, you mentioned about the committee, no? Yung ating disaster risk reduction and management. Ano po ba yung role ng DOST Pag-asa dito? For the information of everyone, yung gobyerno po natin merong committee kung saan kasama po dyan yung LGUs and yung mga national government agencies, no? Na silang naghahanda. Kaya nga po yung gobyerno, hindi lamang sila nag-act, no, kapag andyan na yung disaster. They are already working even na malayo pa or wala yung disaster. So we have this Disaster Risk Reduction and Management Committee. Ano po yung role dito ng DOST Pag-asa? Ang role po ng DOST Pag-asa sa DRRMC is that kami po yung source ng information sa before, during, and even after ng isang passage ng isang bagyo or ng isang effect ng isang weather system. So halimbawa na lang po, pag nagkakaroon po ng possible passage of bagyo or tropical cyclone, nagkakaroon po ng PIDRA or ito yung pre-disaster risk assessment. So, dito po pumapasok yung Pag-asa. Nagpe-present po kami days before the passage of the tropical cyclone. Bago po dumaan yung bagyo, dinidiscuss na po namin yung mga posibleng areas na maapektuhan, yung behavior ng bagyo, and kailan ito papasok or e-exit. So, doon po, nagsisimula na po yung days before pa lang pag nabuo na yung bagyo. Or kahit LPA lang, minsan nagkakaroon na rin po ng PIDRA. Isa yun sa role po namin. Another role po namin, nagbibigay din po kami ng extended na forecast or prediction or projection, maabot ng 6 na buwan. So, pinapresent namin yun during the council meetings, yung quarterly council meeting. So, isa din yun. So, more on, kami po yung source ng information when it comes to hydromet hazards. Yun po. Yes, at sila po yung source, kami naman po yung sa PIA, kaya best friend po yung Pag-asa at PIA, no? Kasi makulit kami sa Pag-asa, sila po yung pinagkukunan namin ng mga impormasyon tungkol po sa yung ating weather, yung ating klima, as well as kasi kung napapansin po ng ating mga listeners, sa PIA Western Mindanao po, madalas din po kami nagpo-post, no, ng mga information natin about our weather and or about disaster, and yung source po natin talaga ay Pag-asa. Kapag po kasi gobyerno sa gobyerno, mas napapadali po yung flow natin, no, ng information. Kaya we are really encouraging din po yung ating mga listeners to follow, like our page, PIA Western Mindanao, for timely, no, accurate and relevant information. Punta naman po tayo dito po sa DOST Pag-asa natin sa Zamboanga Peninsula. Saan po ba, no, yung areas na mayroong pong opisina or how do you call your office? Satellite ba? Yung offices po yung ating DOST Pag-asa. So, dito po sa Zamboanga Peninsula, meron po tayong dalawang
existing or operational na mga synoptic stations. Synoptic po ibig sabihin ay manned stations. Meron po tayong dalawa, which is in Dipolog City and in Zamboanga City. Pero meron din po tayong tinatawag na automatic weather stations. So, meron po tayo nun. Kung gusto po nilang malaman, meron po tayong mga automatic weather stations which is located sa Sirawai. These are located sa Sirawai, Sindangan, Pagadian City. I think meron din sa Kabasalan and Pitogo. So, I'm not sure for sa last one. Pero ito, 5 is operational dito po sa buong Zamboanga Peninsula. And we are also trying to revive the radar station na nasa Zamboanga City and another station under construction dito sa Pagadian City po. Ma'am, gaano po ka-importante yung mga offices po nito or kung nasaan po kayo, nakaka-apekto po ba yan sa services na binibigay natin sa publiko or the location po kung nasaan po yung DOST Pag-asa ay hindi naman po siya talagang nakaka-apekto no sa operation po ninyo? Pagdating po sa weather information dissemination, importante po na may mas maraming mga station kasi mas madali pa namin maabot yung mga areas na kailangan po talaga ng presence namin physically. Meanwhile, ito namang pagdami ng station ng Pag-asa, nakakatulong po ito sa pag-increase ng accuracy ng aming numerical forecast. So kung napapansin nyo, mas nagiging accurate na nga ang forecast ng Pag-asa kasi nga nagdagdag tayo ng mga station kasi iba talaga yung klima ng ibang lugar sa Zamboanga Peninsula. Tapos meron lang po kaming 2 station na magkaiba talaga yung klima, which is Zamboanga City is almost dry and then sa Dipolog City almost wet season. So parang magkaiba yung klima nilang dalawa. Hindi natin ngayon mahuhulaan kung ano yung mga in between, yung sa dulo yung sa ibang areas ng norte, tsaka itong sa sur. So, napakaganda nung nagiging effect nito sa aming forecasting. Kung mapapansin nyo po sa website namin, kung titignan nyo yung daily forecast ng numerical weather prediction, kung makikita nyo doon yung numerical weather prediction namin, medyo malapit na din siya sa totoong nangyayari. Opo, kasi dumadami na yung data namin. Yes, oo. Kwento ko lang ha, yung itong atin pong mga weather informations po natin. Kasi ako madalas, talagang siguro dahil trabaho ko rin na mag-check ng information, talagang kapag ano bang weather ngayon or nagda-drive ako, pauwi ako ng bahay kasi wala akong sasakyan, nagmumotor lang ako. So, kapag hapon, uulan ba ngayon? Di ko nadala raincoat ko, mga ganon. So, talagang nag-check ako ng weather. Sometimes naman po, eto pong pag-check ko ng weather, no, hindi para sa sarili ko, but for my family or loved ones who are not even here in the region. So, sometimes may mga pamilya po ako, may mga mahal sa buhay na nasa ibang region. Kasi, nakwento po kasi din kanina namin, no, bago po kami nagsimula sa atin pong programa ngayon, ng umaga, nag-usap po kami ni ma'am, ano ba yung wala daw silang regional office, no? Hindi pareho sa ibang mga government offices na may regional na, for Zamboanga Peninsula, ganun. Mindanao pala talaga, no? Yung sakop, no, ng Pag-asa. Bale, Luzon, Visayas, Mindanao, ganun kayo, ma'am. Bali, Northern Luzon, okay. NCR, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayun, Bali, okay. may 5 po. Oo. Yung ginagawa ko kasi, nag-check ako, may lakad ka ngayon. Okay. Check ko, uulan dyan mamaya. O, diba? So, kahit yung mga kapamilya nyo, mawawarningan niya sila, no, sa possible weather conditions under area. Okay? So, sana po ugaliin po natin, hindi po nagbabago yung ating mensahe, no? Ugaliin po natin na mag-check ng atin pong weather forecast
kasi po nakakaapekto po ito sa atin pong mga lakad, mga plano, buhay natin, and even of our health. So sa pagtatapos po natin, bago tayo mag-goodbye no, sa atin pong mga listeners, ma'am, ano po yung gusto nyong iwanan ding mensahe no, sa atin pong mga tagapakinig? Right, so bago po mag-end, I would like to remind everyone that it is better to be prepared during any time of the year. So umulan man o uminit, dapat prepared po tayo sa anumang klaseng panahon. And to be prepared, we have to be updated. So ugaliin po natin na maging tutok po tayo sa mga forecast, sa mga updates. Meron po tayong mga official social media accounts. May official website din po ang Pag-asa. And maging masuri din po tayo sa mga tamang information para po sa ating kaligtasan. So, salamat po. Ayun, maraming salamat din po mula po sa DOST Pag-asa, Zamboanga City. We have our weather specialist 1, April Love Castillon. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din po. And that's it. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating programa sa ngalan po ng Presidential Communications Office Secretary natin na si Sir Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, ng ating sa ngalan din po ng ating Regional Head ng Philippine Information Agency 9, Ma'am Noemi Edaga, at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Region 9. At of course sa atin pong guest mula po sa DOST Pag-asa. Ito po si Clan K. Candia Peñalosa. See you next episode ng Kapihan sa Rehiyon 9. Daghang salamat.